selected external media partners to interview our very beloved cast this morning. Nasaksihan natin ang magiting at matinding pakikipaglaban ng ating new generation Sangres. At ngayon, papasok tayo sa huling linggo ng kwento. Kaya naman kumapit ng mahigpit dahil siguradong lahat ng eksena mapapanood ninyo ay mas mag-aalab, mas makakapaghigil pahinga, mas rumaragasa, at mas yayanig sa bawat manunood. Bago tayo makipagkwentuhan sa ating mga kasama sa mundo ng Encantadia, nais muna natin pasalamatan ang buong production team na naghatid sa atin ng isang matagumpay na 47-week run ng programang minahal ng bawat kapuso at ng bawat Pilipino. Kaya naman palakpakan natin sila, everybody! Woo! At salabahin natin sila sa pangunguna nila, Cheryl Chinsi. Hello to our very beautiful woman in red. We also like to welcome in Ali Nocom de Dictatoria. Let's also give a round of applause to Camille Hermoso. Nandiyan din po ba si ating Coots Enriquez? Yes, hello. At syempre si Darling Purido Torres. Maraming salamat po sa inyo lahat. At syempre, extra special din ang ating umaga dahil kasama din natin ngayon ang ating writers na sina Suzette Doctolero. Let's also give it up for Onay Sales. At syempre, hindi mabubuo ang ating pinakaminamahal na pantaserye na Encantadia kung wala ang ating minamahal na directors. Kaya naman palakpakan natin si Rico Gutierrez. Si Enzo Williams. Muli maraming salamat po sa lahat ng production team na nagbubuo ng ating pinakaminamahal na pantaserye, which is no other than Encantadia Sangre. Ngayon alam kong excited na tayong lahat para makilala at muling makita ang ating mga pinakaminamahal na karakter mula sa mundo ng Encantadia. Kaya naman di natin patatagalin pa. Narito na sila. Muli, handa na ba kayong makita ang ating mga pangdaman yung energy natin ngayong hapon at ating mga Encantadix? Maaari po namin kayong i-encourage to use our official hashtag for today, which is the hashtag Sangre Finale Media Day. Muli, please use our official hashtag on all your social media posts for this morning's very special event, hashtag Sangre Finale Media Day. Ngayon, alam ko ito yung pinaka-intantay nyo ngayong hapon na mas makilala pa natin ang ating minamahal na karakter sa Encantadia Chronicles na Sangre. Kaya naman, let's start with a quick kamustahan with Bianca, Angel, Kelvin, and Miss Ria bago ang ating official media interview. So my first question is for you, Miss Bianca Umali. Anong pinakamalaking lesson ang natutunan mo kay Tera na madadala mo sa iyong career? Marami. Isang mahabang listahan yan. Sa tagal ng itinakbo po ng paggawa namin ng proyektong ito, sa totoo lang, the Bianca who started to give life to Tera in 2023 is not the same Bianca now na matatapos na ang kwento nitong Encantadia Chronicles Sangre sa 2026. Ang madadala ko na isa is yung patuloy kang maniwala sa sarili mo. Isa yon sa mga pinakamalaking na ituro sa akin ni Tera. Kahit pa napapaligiran ka ng napakaraming pagsubok, napapaligiran ka ng maraming tao na nagdududa sa'yo, at napapaligiran ka ng isang mundong hindi mo alam kung saan ka papalagay. Ang pinakamabuting paraan para alam mo kung saan ka lulugar ay yung sundan mo ang puso mo at maniwala ka sa sarili mo. Dahil dadalhin at dadalhin ka kung saan ka itinadhana. What a way to start our interview, grabe no. Maniwala ka sa sarili mo, pakinggan mo yung puso mo. That's not only applicable sa Encantadia world, even in our real life. Kaya naman, my next question for you is, without spoiling anything, can you give us one word that best describes what the viewers can expect from the finale? Siguro, the best word to describe it
puno ng puso. Sa dami ng naging pagsubok ng mga sangre, at sa dami ng nangyayari sa mundo natin, sa paligid natin, the best thing to hold on to is our hearts and to actually unite. At yun yung mapaparamdam namin sa finale. Na sa kabila ng lahat ng sakit, pighati, lahat ng sakripisyo, ng gera, iisa ang puso naming mga sangre. At yun yung pinakamahalaga. Wow. Palakpakan naman natin si Miss Bianca Umali for that. And ano naman nafe-feel mo na ngayon patapos na yung one of the most beloved fantasy serye ng GMA Network na Encantadia Chronicles Summer. How do you feel that you carried such big and important role in the series? Hindi siya mapipinpoint into just one emotion, no? Sa totoo lang. I guess mula pa nung na-realize namin na patapos na ba talaga to, ito na ba yung last taping day namin. Wala sa amin na makapagsabi kung ano ba talaga nararamdaman namin. Mahirap masabi kung, of course, masaya kami because it was such a successful run and it was a magical adventure for all of us. But at the same time, it saddens us kasi mawawala na yung routine namin na parang halos 3 taon kami na almost everyday kami magkakasama, yung mga kwentuhan namin on set, to actually have the opportunity to portray the roles that we have and give life to them, di ba? Mamimiss mo yun eh. But again, overall, to be part of the world of Encantadia is already a blessing in its own form. And I don't think we want to say goodbye. Hindi natin alam, malay natin, pagkatapos ulit ng isa pang dekada, magbubukas ulit ang mundo ng Encantadia at sana ay parte pa rin po kami nito. Nandito pa rin si Adamo, si Flamara, si Tera at si Dea. At of course, si Mitena. Diba? So, hindi ito pamamaalam. It's more hanggang sa muli. And hanggang sa muli, once again, thank you so much, Miss Bianca Umali. Now, let's give it up for Miss Angel Garja ng ating Dea. Kamusta ka naman, Angel? How are you feeling? Masaya ako na nandito ako. Actually, medyo naging emotional kami dun kanina. Napanood namin yung teaser kanina. Kasi, actually today, hindi ko in-expect na masusuot ko ulit tong costume. And ngayon ko lang din talaga naramdaman na na-miss ko pala talaga. And it took a while to sink in kasi after yung taping na tapos na talaga. And na masuot ulit to, I'm just so happy. Hindi ko alam kung ito na ba yung last after 10 years, di natin alam, pero nakakatuwa na masuot ulit to, yung costume at makita yung mga paparating na mga episodes dahil talagang nakaka-excite. Parang deja vu yung pakiramdam na nandito ulit kami, nakatayo sa harap ninyo, and we have another media con. So I'm just so happy and I'm all grateful. Yeah, para tinitake in ko lang ulit lahat. Alam mo, it forever lives in you. Ang pagiging sangre Dea natin. Kaya naman ang question namin for you is, anong mensahe naman ang nais mo maiwan sa mga manonood mula sa journey ni Dea? Isa sa mga mensahe na gusto kong maiwan sa mga manonood sa journey ni Dea is yung kahalagahan ng katapangan at pagtindig sa kung ano yung paniniwala mong tama. Kasi napapanahon din yan ngayon eh. At alam ko na nakakatakot tumindig, nakakatakot tumayo pag maraming against sa'yo. Like sa character ni Dea, siya lang yung nag-iisang tumindig from Nini Ave ng mga lahi ng mga kalaban. And kailangan din natin yun in real life. Kailangan natin tumindig, kailangan natin tumayo kahit na nakakatakot. As long as naniniwala ka na tama yung pinaglalaban mo at tama yung paniniwala mo, huwag ka matakot. Yan yung natutunan ko kay Dea at yun din yung gusto kong madala ng mga manonood through Dea's character. Huwag kayong matakot. Napakagandang mensahe naman yan, ang ating sangre Dea. Kaya naman again, without any spoilers, give us one word tungkol sa isang eksena sa finale week na talaga naman masyusyok ang ating viewers. One word. One word. Na masyusyok kami lahat. Huwag lang mag-spoil ng challenge. Pagbabalik. Pagbabalik. Yun lang, pagbabalik. Nasyok ba kayo? Masyok kayo. Yes! Pagbabalik ng Kale.
Babalik mo ka Hindi rin. Yun lang. Meron ka bang mga mensahe naman sa mga Encantadios out there na mga fans ninyo na inaabangan ng finale niyo? Siyempre, nagpapasalamat kaming lahat. Buong cast at buong production ng Encantadia, sobrang kami nagpapasalamat sa mga sumusuporta at kumapit na manood sa Encantadia Chronicle Sangre. Umabot tayo ng ganito katagal dahil sa mga Encantadix natin. Kaya maraming salamat po at nalalapit na ang pagtatapos ng Encantadia, kaya sana huwag po kayong bumitaw. Ako, sobrang nakaka-excite yung mga mangyayari pa. And gusto ko rin na mapanood ninyo yun kasabay namin, na mapanood ang katapusan ng Encantadia. Again, maraming salamat. Once again, let's give it up to our Sangre Dea. Maraming salamat. And now let's move on to you, Kelvin, ang Sangre Adamus. Ano-ano ang mga lessons na tutunan mo habang ginagawa itong serye at dala-dala mo hanggang sa last taping ninyo? Siguro yung natutunan ko yung palawakan yung kamalayan ko sa mga bagay-bagay. Kasi marami talagang pagsubok, hindi lang sa taping, no? Pag sa personal mong buhay na pwede mong madala sa set. Let's say, kailangan mo siyang balansihin habang nagtatrabaho ka, marami kang kailangan ikuble, panandalian para maging balanse yung araw mo. Isa yun sa bibit-bitin ko sa habang buhay. Kasi ganun din naman si Adamus eh. Parang natutunan ko rin sa kanya na buksan ko lang palagi yung mga mata ko. Tingnan, suriin, at aralin ng paligid para mas maging sigurado ako sa mga susunod ko. Maraming salamat. And my next question for you is, again, without any spoilers, and mentioning names or characters, one word to describe yung isang character talaga naman yayanig sa viewers. What? Sorry. One word to describe yung isang character na talaga naman yayanig sa viewers, pero huwag ka mag-mention na any spoilers at any name or character. Anong one word kaya naisip mo sa character na to? Maangas talaga eh. Maangas? Maangas talaga. Yun talaga yung word. Meron ka pa bang ibang clue sa character na to na dapat abangan namin sa Kasi finale? kapag nakita nila yun, yun din yung sasabihin nila. Maangas. Again, anong word yun, guys? Maangas. Yan, maangas. Maraming salamat, Adam, mo sa maangas mong sagot. And syempre, let's move on. Kung maaari mong bigyan si Mitena ng isang payo habang hinaharap niya ang epic finale ng kanyang paglalakbay sa Encantadia, ano naman ito? I think yung best advice na mabibigay ko kay Mitena, the lesson that she really needs to learn is, maraming mga bagay na nangyayari talaga sa buhay natin that can, cause pain, trauma. Not everything that happens in your life is a great experience, but you can't let pain define you. I think the strength of a person is really how they get past experiences like that. So, ayun, yun yung advice ko for Mitena. Don't let it define you. What a queenly advice. Don't let pain define you and stop you. And our next question for you is, same with the other cast, without any spoilers, one word to describe ang magiging journey ni Mitena sa dulo. Ang masasabi ko lang for the final 2 weeks, Eraso! Epic. Eraso, yan. Epic finale na dapat kaabang-abangan. Muli maraming salamat to our Sangres and of course, Mitena. Kaya naman, there you have it, mga kapuso. Marami pa tayong pagkukwentuhan kasama ang ating mga bisita ngayon umaga. But before that, may ipaparaffle muna ang isa sa ating mga direktor. Thank you so much. Ito natin ay 2 limited edition na Sangre Watch. Sino di ba gusto pala ng limited edition na Sangre Watch? Woo! One more time, are you guys ready for the raffle draw? May 2 mananalo ng limited edition na Sangre Watch. Grabe. Ang finale ko na raffle draw. Yung tayo nag-register. Inaalam pa natin ang 2 lucky winners this morning. Muli maraming salamat, Direk Rico, for this raffle draw. What a way, no?
para sa ating finale ng Encantadia Chronicles, mag-uuwi tayo ng very limited edition na souvenir. Once again, that's thanks to Direk Rico. Excited na akong malaman kung sino ba yung dalawang lucky winners natin ngayong morning. Meron na po ba tayong winners for the lucky draw? Ayan. Long time, thank you. Ang napiling numbers ay... Sino ang lucky 8 natin? The first winner of our raffle draw na mag-uuwi ng limited edition na Summer Watch ay si... Ang ating unang lucky winner, lucky number 8, Neil Serrano. At syempre kasama rin si Sydney Sanglan from wellmanila.com. Kayo ang ating dalawang lucky winner ng limited edition ng Summer Watch. Muli, our family from TikTok and Wellin Manila.com. You are our lucky winners this morning. Once again, thank you so much to Direk Rico and congratulations to the whole team for the much-awaited finale of the most loved fantasy series of GMA Network, Encantadia Chronicles Same. Moving forward, magkakaroon ng pagkakataon, syempre ang ating external press upang ma-interview ang ating cast by batch. But for now, may we ask our core committee to assist our beloved guests in the dining to relax and get some snacks from our generous sponsors as well. Once again, we would like to thank GRY and Wasabi, your go to satisfy your sushi cravings, fresh, delicious, and hassle-free. Mamaya pa tayo. We would also like to thank Coffee Bagel for our beverages and cookies, making this event extra special and not coffee at a time. And of course, we would like to thank